Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin of course ang ating pong mga katuwang sa ating programang Global na Tayo. Sa Master Control, kasama pa rin po natin si Miss Susan Aizon. Sa ating Wirecast, kasama natin of course si Justin. And of course sa ating pong live audio streaming, makakasama po natin si Mr. Leo Magpayo. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Tayo po ay nasusubaybayan at napapakinggan sa pamamagitan live ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya rin po sa ating YouTube channel, ang ating pong YouTube channel. Sa inyo mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po ay sa pamamagitan ng mga transmitters at pasilidad ng Voice of America. At of course sa ating real-time live audio streaming. I-download nyo lamang ang ating PBS Radio app. So ngayon po as we speak, habang dinideliver po natin ang programang ito, ngayon ay araw ng Lunes. Ikalawa na po tayo sa buwan ng Pebrero. Yes, ganun po kabilis ang takbo ng ating mga orasan at ating mga araw. Parang kailan lang nagdiwang tayo ng Pasko at sumalubong sa bagong taon. Ngayon po ay February na. Nasa ikalawang buwan na tayo ng taong 2026. At siyempre sa edisyong ito ng ating programa, napakahalaga po nitong ating pag-uusapan sapagkat unang-una, ito po ay patungkol na rin sa ilang mga katanungan sa atin ng ating mga kababayan dito sa loob ng bansa at marahil doon na rin sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig ngayon, maaari po nyo kapulutan ito ng impormasyon at aral. Pero basically ito pong pag-uusapan natin ay patungkol po dito sa ilang mga queries mula po sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansang Pilipinas. Lalo-lalo na patungkol sa labor, sa trabaho, sapagkat sa punto pong ito ay makakasama po natin walang iba kundi ang ating butihing commissioner, commissioner ng Workers Sector, 5th Division ng National Labor Relations Commission, si Commissioner Hernan G. Nicdao, upang tayo po'y tulungang unawain at malaman ang mga proseso pagdating po dito sa mga issue ng labor sa pagitan ng mga manggagawa at ng kanilang mga employer para tayo mabigyan ng gabay tungkol po dito. So hindi ko na po kayo paghihintayin po ng matagal. Nasa linya na po natin at live via Zoom ang ating butihing commissioner ng Workers Sector, 5th Division ng National Labor Relations Commission, Commissioner Hernan G. Nicdao. Commissioner Nicdao, magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa pagpapaunlak po sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Alright. Thank you very much po, Commissioner. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating Department of Labor and Employment, lalo na kay Miss Carla sa pakikipag-ugnayan po namin sa inyo. Thank you very much din po kay Miss Carla ng Department of Labor and Employment. Commissioner Nicdao, napatawag po kami at hiningi namin po ang inyong pong pagpapaunlak dito sa ating programa upang tugunan ang ilang mga queries or questions mula po sa ating mga manggagawa dito sa loob ng ating bansa na sabihin na natin nagkaroon ng konting mga katanungan hinggil dito sa relationship between employer and employee, lalong-lalo na kung ang mga issue ay may kaugnayan sa mga pagkakatanggal sa trabaho. Ano po ba ang mga qualified na dahilan parang isang worker po ay matanggal sa trabaho? Siguro yun muna kong katanungan. Una po sa lahat, ang unique po sa ating labor laws dito sa Pilipinas ay ang ating mga manggagawa ay may tinatawag, lalo na po yung mga tinatawag na regular na mga empleyado, ay may tinatawag na security of tenure.
So dahil po sila ay mayroong security of tenure, hindi po sila basta-bastang maaaring tanggalin sa kanilang trabaho. Mhm. So bilang katugunan po sa inyong tanong, um, maaari pong matanggal ang isang regular na empleyado kung meron po yung tinatawag na mga just or authorized causes. Yun pong just causes, ito po yung masasabi nating kasalanan Mhm. ng empleyado kung bakit siya matatanggal. Halimbawa po, meron siyang ginawang serious misconduct, nanuntok ng kanyang kasama sa trabaho, Mhm. yung mga ganung tipo po, or kung mag-absent ay mga tipong 8 beses sa loob ng mga mahigit 10 beses sa loob ng isang buwan, yan po ay serious misconduct. Kung siya po ay may gross and habitual neglect of duty, hindi ginagampanan yung trabaho na kung saan siya dapat ay kung bakit siya sinuswelduhan, ay Mhm. maaari rin po siyang matanggal sa trabaho doon. If the employee is guilty of fraud na tinatawag, lalo na po kung halimbawang yung mga kahera o yung mga nag-handle ng pera, Mhm. yan po ay maaaring maging fraud, na gastos nila or nagalaw nila yung pera na kanilang pinangahawakan, magkakaroon rin po ng loss of trust and confidence sa kanila at maaari silang tanggalin sa trabaho. Kung sila po ay gumawa ng krimen sa person nung kanilang amo, maaari rin po silang matanggal, at yung mga gross violations po ng mga company policies, maaari rin po silang matanggal doon. Yung Okay. pong enumeration na yun, yung tinatawag na just causes. Just causes. Alright. Meron rin naman po yung ikalawa, yung authorized causes. Ito po ay kadalasan hindi naman po sa kasalanan, or hindi nga po kadalasan, talaga pong hindi kasalanan nung manggagawa kung bakit siya matatanggal. Halimbawa po, yung tinatawag na redundancy. Kung Mhm. halimbawa pong sobra na po sa requirement ng kumpanya ang dami ng empleyado, nagiging redundant po yung ilang mga empleyado, at yung mga nare-redundate na tinatawag ay maaari nang tanggalin na rin sa trabaho. Yun pong retrenchment. Halimbawa po, nalulugi ang kumpanya at kailangang magbawas ng gastusin ng kumpanya, at dahil dyan, may mga ilang mga empleyado na matatanggal sa trabaho to keep the company afloat. Mhm. Yan po yung tinatawag na retrenchment. Maaari rin pong matanggal sa trabaho ang mga taong maapektuhan. Meron din po yung, of course, yung retirement. Pag halimbawa pong umabot ka sa edad na ikaw ay retirable na, maaari ka ring matanggal na sa trabaho. Yun pong installation ng labor saving device na tinatawag. Halimbawa po sa isang pabrika, yung dating lumang mga equipment or facility ng pabrika na halimbawa po dati 5 ang kailangan gumawa sa isang proseso dun sa pabrika, dahil nag-upgrade sila ng kanilang mga machineries, pwedeng 1 or 2 na lang ang gagawa, wala na pong gagawin yung 3 or ilan pang mga empleyado, so maaari rin po silang matanggal na sa trabaho. Pag po nagsara ang kumpanya, maaari rin po, of course, nagsara na yung kumpanya, so wala na pong trabaho. Mhm. At yung huli po ay yung tinatawag na disease. Kung halimbawa pong nagkasakit ang isang tao, Okay. doon po sa disease, ang kailangan po ay mapatunayan na yung ng isang competent na public authority sa health, halimbawa po yung doktor ng DOH, na Mhm. yung isang empleyado ay maaring mahigit sa 6 na buwan ay hindi na makakapagtrabaho, maaari na po siya tanggalin, or yung kanyang health will be at risk, or even yung health po ng mga kasama niya sa trabaho. Halimbawa po, kung halimbawang TB, example, makakahawa po yan sa mga kasama niya, maaari na rin po siyang tanggalin. Kaya lang, ulitin ko lang po, in that particular instance, kailangan pong mayroong declaration ng isang competent public authority tungkol dun sa disease or sakit ng empleyado. Alright. Dagdag ko lang po, no? Doon po rin sa mga huling sinabi ko, yung mga authorized causes, yung hindi po kasalanan ng empleyado kung bakit sila matatanggal, Mhm. dapat po silang bayaran ng tinatawag na separation pay. Ayun. Okay. O dahil hindi nga po nila kasalanan, kailangan po magkaroon naman sila ng benepisyo. Mhm. Doon po sa redundancy, dahil nga nakakatipid ang kumpanya, Mhm. 1 month salary for every year of service po yon. Sa retirement, yung retirement pay, Mhm. doon naman po sa
retrenchment at disease, half month salary for every year of service po ang separation pay na dapat tanggapin ng empleyado. Alright. Okay. Now, okay, balikan ko lang itong mga causes na ito, ano po, Commissioner Nick Daw, na nabanggit ninyo. Particular dito sa disease, ano, yung sakit ba, kung Yes po. maaaring pwede siyang tanggalin. Now, like you said, kinakailangan ito ng isang competent at authorized medical specialist to Yes po. Public authority. public authority to Kadalasan assess. po mga taga DOH yan, na mga doktor. Mga DOH hospitals lang po ang pwedeng mag-issue nito. Opo, yun po yung competent po kasi na public authority. Public po hindi po certification galing sa isang private na doktor. Mhm. So, mga doktor po sa DOH ang ina-admit namin na ebidensya ng tungkol po dyan. Alright, kanino nakaatang itong pagpo-produce nito? Yung bang employee o yung employer? Nasa employer po. Bago tanggalin. Yung employee po maaaring sabihan ng kumpanya na kasi it works both ways po, no? Halimbawa, yung empleyado rin minsan, sila na yung gustong ayaw ng magtrabaho. Okay. Okay? Mhm. So, pwede pong sabihin nila na hindi ko na kaya talaga, pero minsan, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, baka talagang pwede pa naman magtrabaho, kaya lang gusto lang makakuha na ng separation pay, bata pa, parang ganon. Kailangan po nung empleyado na mag-submit nung certification na yon na siya nga po ay hindi na maaaring makapagtrabaho. Mhm. Pero kung ang employer naman po ang gustong magtanggal dun sa empleyado, maaari niya pong i-subject yung empleyado sa check-up at magkaroon po ng certification nga ang isang competent na doktor or public authority na magsasabi na talagang itong empleyado ay hindi na maaaring magtrabaho at dapat ay tanggalin na sa trabaho upang makapagpahinga, makarecover, pero kailangan pong bayaran siya ng separation pay ng kumpanya. Ayun. Alright, kung halimbawa po, Commissioner Nick Daw, for example, halimbawa yung isang employee nagkasakit at nagpaalam naman siya sa kanyang employer, nagkasakit siya at sinabi ng employer, halimbawa sabihin niya, sige mag-leave ka muna. Nung pagbalik niya hindi na siya tinatanggap ng employer, meron bang grounds doon para lumaban yung employee doon sa employer niya? Magiging illegal dismissal po yun. Kasi kagaya nga po ng sinabi ko, yung disease po, para po maging ground for termination, number one, yun pong empleyado prohibited by law na magtrabaho, prejudicial sa kanyang katawan at sa kalusugan ng hindi lamang sa kanya kundi pati rin sa kanyang mga katrabaho, at merong finding na in 6 months time ay hindi na siya talaga magagamot sa kanyang kalusugan. At again, kailangan po merong declaration ng competent public authority tungkol dun sa mga bagay na yon bago siya matanggal ng employer. Ang burden po para mapatunayan na siya ay hindi na makakapaghanap buhay at ginawa yung mga napabibilang yung lahat ng mga sinabi kong mga factors na yon ay nasa employer. Ayun. Otherwise, magiging illegal dismissal po siya. Ayun, okay. Lahat po ba ng manggagawang natatanggal ay eligible sa separation pay? Kagaya po ng sinabi ko, una po, no, lagyan ko ng background. Yung isang una pong dahilan or pinakamaraming dahilan kung bakit nawawala sa trabaho ang tao ay yung tinatawag na resignation. So yung empleyado mismo yung voluntary na nagre-resign. Pag po yung empleyado mismo ang voluntary na nag-resign, wala po siyang matatanggap kasi siya mismo yung nagdesisyon na puputulin niya na yung relationship niya ron sa kanyang boss. So hindi po pwedeng magre-resign ka na magde-demand ka pa ng separation pay. Hindi po pwede yun. Okay. Unless po, halimbawa, naroon po sa inyong collective bargaining agreement, halimbawa meron pong union sa kumpanya at meron pong company policy na halimbawa naka-10 taon ka na or naka-20 taon ka na, kahit hindi ka pa retirable, may matatanggap kang separation pay. Yun po yung una na dahilan para makatanggap ng separation pay. Kalawa po yung kagaya ng sinabi ko kanina, dun sa mga instances na
authorized causes, 'di ba? Sinabi ko nga po na pag halimbawang na-retrench ka, na redundant, disease, retirement, meron ka pong matatanggap na sa retirement po hindi separation pay, retirement pay ang matatanggap. Pero po sa redundancy, labor saving device, etc., doon po ay makakatanggap ka pa ng separation pay. Halimbawa naman po kung natanggal ka sa trabaho at nagdemanda ka rito sa NLRC at sinabi ng NLRC na meron pong illegal dismissal. Pero ikaw ayaw mo nang bumalik sa kumpanya. So kasi po pag nanalo ka rito sa NLRC at sinabi na ikaw ay illegally dismissed, either mare-reinstate ka at babayaran ka ng back wages. Okay. Yung pong iba, ayaw na po ng reinstatement, ang gusto po nila mabayaran na lang ng separation pay. Kasi halimbawa, ayaw na po nila ron sa trabaho nila or talagang meron na bang strained relationship dun sa mga partido, then magpapabayad po sila ng separation pay. So yun po yung mga kadahilanan kung bakit babayaran dapat ng separation pay ang mga tao. Minsan po, out of halimbawa, gusto lang ng kumpanya na magbigay ng financial assistance. Those are very rare circumstances. Maaari rin pong in the form of financial assistance yung separation pay na ibibigay sa tao. Pero hindi po yun kadalasan mandatory. Okay. Now, Commissioner Nick daw, ito pong pinag-uusapan natin, especially itong pagdating sa separation pay, is this applicable to all business nature? Kung maski malaki man siya, medium size o sabi nating small enterprise, are all of this applicable sa lahat? Yes po, wala pong pinipili na laki ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang empleyado. Ayun. Okay. So, paano po ba, matanong ko lang, paano po ba ang proseso? Halimbawa, ako ay isang employee, gusto kong sabihin ko sa palagay ko, ako ay na illegally dismissed ng aking kumpanya. How do I get started sa proseso para idulog ito sa NLRC? Ang NLRC po, number one, tayo po ay isang attached agency under sa Department of Labor and Employment. Importante po yun kasi ang una pong proseso sa pagsasampa ng kaso sa NLRC or tungkol sa mga illegal dismissal cases ay yung tinatawag na single entry approach. Narinig yun na po siguro yun, yung SENA. Ano po yun? Programa po yun ng Department of Labor na lahat ng mga opisina na under sa Department of Labor, mapa yung Department of Labor proper, o kaya yung National Conciliation and Mediation Board, o kaya yung NLRC, dun po sa regional offices niya, sa national office, sa field office. Halimbawa, ikaw ay taga Maynila, maaari kang pumunta ron sa Manila Field Office ng DOLE para magsampa nung tinatawag na request for SENA. Dun po yung sa request for SENA, para pong barangayan lang po yun. Okay. Wala pa pong judgment kung sino ang tama or kung sino ang mali. Itratry po ng ating mga siyado na tinatawag or yung SENA officers, desk officers po yun, single entry approach desk officers na pag-aregluhin yung dalawang partido. Kasi yun po yung kumbaga win-win situation po yun sa bawat partido eh. Alright. Halimbawa po, ikaw ay tinanggal sa trabaho at meron ka pang money claims na hindi binayaran. Halimbawa po, inoffer naman po nung management na, sige, hindi separation pay. Kagaya po ng sinabi ko kanina, bigyan kita ng financial assistance. Tapos ibigay ko yung last pay mo plus yung 13th month pay mo, nag-areglo po kayo, then natatapos na po ang kaso. Okay. Again, ito pong single entry approach itong SENA, maaari pong itong idulog sa lahat ng tanggapan ng under sa DOLE. Okay. Kung halimbawa po na hindi kayo nagkasundo, sana naman nagkasundo para natapos na yung kaso. Pero kung hindi po nagkasundo, magiging arbitration case na po siya. Yun. At yun po ay idudulog nyo na po sa amin sa NLRC. Alright. Pagdating po sa NLRC, meron po kami mga regional arbitration branches sa lahat po ng rehiyon sa buong Pilipinas. Meron din po kaming mga sub-regional arbitration branches. Halimbawa po, kagaya dito po sa Region 4A, ang aming pong regional arbitration branch ay nasa Calamba. Pero kung ikaw ay taga Rizal, meron rin po kaming opisina sa Taytay. So doon po mo maaaring isampa na yung iyong kaso sa for arbitration na.
Mabuti po't nabanggit nyo yan, Commissioner Nick daw, kasi ang akala yata nung iba nating mga manggagawa na yung first stage, yung SENA na nababanggit po ninyo, yung single entry approach, usually akala nila yan na yung mismong proseso ng arbitration. Inaakala nila na there's an effort na pagkasunduin, although there is an effort na pagkasunduin ang complainant at saka yung kino-complain para magkaroon ng sabihin na nating amicable settlement between the two, no, mabigay yung dapat na maibigay nang hindi na dumadaan pa sa arbitration. Pero ang naiisip kasi kagad ng iba na baka ito na yon, baka ito na yung arbitration, bakit ako pinipilit makipagkasundo. So hindi pa ho yun, kung tutuusin, hindi yun ang talagang proseso ng arbitration. Kumbaga, pinag-uusap lang muna kayo. Parang gano'n po, para at least kung magkasundo. Kung hindi man magkasundo, doon na talaga papasok yung arbitration. Yes po, ang tawag po ron yung conciliation and mediation. So, kasi po ang even ang ating Korte Suprema, mas gusto po nila na ang mga kaso ay nare-resolba ng, kagaya nga po na sinabi ko, win-win solution po yan. Masaya ang dalawang partido dahil sila ay nagkasundo at kasi po pagdating po ng arbitration, pag hindi na po nagkasundo, kailangan muna pong kumuha ng abogado Yan. para po i-argue ang iyong kaso. Although of course sa NLRC naman po, mayroon pong PAW lawyers sa ating bawat regional arbitration branch. So kung halimbawang, syempre ang kadalasan po ang ating mga empleyado ay nawalan ng trabaho, so wala pong pambayad sa abogado. So tapos ang kadalasan ang management ay, dahil management po yan, ang respondent ay merong pera, merong pang hire ng lawyer, medyo hindi po balanse yung laban. So bilang tulong sa ating mga manggagawa, meron po tayong mga opisina ng Public Attorney's Office o ng PAW sa lahat ng ating mga regional arbitration branches. In fact, meron na rin po tayong sa kagalingan po at ng ating chairperson Grace Manikistan, meron po tayong ginawang MOA or Memorandum of Agreement sa Integrated Bar of the Philippines para po yung meron po kasing programa rin ng Supreme Court ngayon, yung tinatawag na ULAS. Ito po yung legal assistance na minamandato ang mga abogado na magkaroon ng legal assistance. Kahit ikaw ay private practitioner, kailangan magkaroon ka na ng legal assistance o tumulong sa mga ating mga kababayan. So, yun po yun, maaaring dumulog ang ating ring mga manggagawa na magsasampa ng reklamo sa NLRC para sa legal assistance ng mga members ng Philippine Bar under sa IBP po. Alright. Now we go further dito sa step Commissioner Nick daw. So halimbawa kung magkakasundo, well then and good yung dalawang panig. Pero kung sakaling hindi magkasundo yung dalawang panig, then it goes up to arbitration. What happens then pagdating po sa arbitration, Commissioner Nick daw? Yes po. Una po, paghaharapin pa ulit kasi mandate po yan ng labor code na magkaroon susubukan pa rin na mag-areglo ng ating mga labor arbiters. Ang ating po mga labor arbiters para pong regional trial court judges po ang mga ating labor arbiters. So, pipilitin pa rin na magkasundo kasi yan po ang mandato ng batas. Pero kung hindi po magkasundo, magbibigay po ng order ang ating mga labor arbiters para magsubmit ng tinatawag na position papers. So, hindi po kagaya sa mga ordinaryong korte. Sa NLRC po, summary ang proceedings na tinatawag. Wala po kaming trial. Kasi pag nagkaroon po ng trial, aabutin po ng siyam-siyam yung kaso, baka taon ang bibilangin or baka ilampung taon ang bibilangin bago matapos yung kaso. So, pagkatapos pong mag-submit ng lahat po ng mga ebidensya mo, ilagay mo na rin sa iyong position paper. Sabay po kayo magsasubmit ng management or ng respondent ng position paper. Pagkatapos po noon, pwedeng mag-submit ng tinatawag na reply. Sasagutin niyo po yung position paper ng bawat isa. At pagkatapos po noon, magiging submitted for resolution na po yung kaso. Para po sa kaalaman ng lahat, mabilis po yung aming tinatawag na process cycle time. Sa labor arbiter level po, sa loob lamang ng 9 na buwan ay nare-resolve na ang mga kaso. Kailangan po within the 9-month period ay mailabas nila ang kaso. Pero yun po yung pinakamatagal na
Okay. Meron pong mga kaso na 3 months pa lang after na maging submitted for resolution, Mhm. na ilalabas na po yung kaso. Actually, 9 months po from the filing of the case po yun. Mhm. So, kailangan po talagang in 3 months time, natapos na yung lahat ng mga submission. Minsan po within 6 months, nare-resolve po ng ating mga arbiters yan. Alright. Opo. Ito naman ang sunod na tanong ko diyan na Commissioner. Ah, may sapat ba mabilis ano kung tutuusin, sabi nyo nga from the initial filing sa arbitration levels, ang pinakamatagal na 9 months. You can always, ika nga, meron pa kayo na didesisyonan na within 3 months. No? Yes po. Okay. Pero ang tanong, do we have enough or lawyers sa NLRC or personnel sa ngayon to handle all these cases? Ilan bang mga kasong pumapasok sa NLRC or for example sa 5th Division na lamang po na pinangungunahan ninyo? Gaano karami ang pumapasok sa inyo ng mga labor arbitration cases tulad ng mga pinag-uusapan po natin? Ganito po, no? I think we need to commend po ang NLRC, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, under the leadership of our chairperson Grace Manikistan. Kasi po, sa labor arbiter level po, nasa 99% ang ating compliance doon sa sa ating process cycle time. So ibig sabihin no, yung 9-month period, talaga pong nakukuha yan na nare-resolba ang kaso within the 9-month period. Pero totoo po yung sinasabi ninyo na maraming kaso ang sumasampa po sa amin. Sa totoo lang po, sa labor arbiters po, ang sumasampa na kaso ay nasa mga 30,000 plus sa Wow. loob ng isang taon. Opo. So, ang isang labor arbiter po namin, nasa mga 25 to 30 cases monthly ang kanyang hinahandle. Ganun po karami. Opo. So, siguro po, pagpalagay natin kalahati nun, ay umaakyat sa amin sa komisyon. Ako po ay nasa 5th Division ng komisyon. So, kami po yung tinatawag na appellate. So, pag halimbawa pong ang partido na natalo sa baba ay hindi satisfied dun sa desisyon at gustong iapela yung kanyang kaso, aakyat po sa amin. Ako po ay member ng 5th Division, mayroon pong 8th Division sa komisyon, at mayroong 3 commissioners per division. So pagpalagay po nating mga 15,000 or kalahati yung umaakyat po Wow. sa amin per year, ganun po karami. Pero I'm glad to report po na ang amin pong process cycle time sa commission ay mas maiksi, 6 na buwan. Within 6 months po, kailangan po naming maresolba ang mga kaso na sumasampa po sa amin. And 100% po halos, baka 99.9% po yung aming compliance dun sa 6 months na process cycle time. Ganun po rin, kahit po napakaraming mga kaso, pinipilit po natin yan dito sa NLRC na maresolba ng timely ang mga kaso. Wow, a lot is placed on the shoulders ng NLRC at ninyo, ano po, Commissioner. Something that the public should also know na ganun karami ang mga kasong hinahawakan nyo. On a daily basis, pasok ng mga kaso. Tuloy-tuloy po yan. Oho. Tama po kayo. It's truly amazing na maasikaso nyo lahat yan from the time of the application. Bibigyan nyo lang ng 9 months na yung pinakamatagal. The earliest nga, Sa sabi nyo nga, may 3 arbiter months level pa, po. di ba? Sa dami ng kaso, baka nakalbo na ako noon, yung mga panahon na. Ako pumuti na po ang buhok ko rito sa NLRC. Oh. Anyway, well, oo. Idagdag ko lang po, no, ang kaibahan po ng isang labor case is that halimbawa po merong finding ng illegal dismissal, dun pa lang po sa labor arbiter level, yung order po ng reinstatement na tinatawag, yung dahil nakita ni arbiter na ikaw ay illegally dismissed, mag-o-order po siya ng reinstatement na tinatawag. Yung reinstatement po, immediately executory yun. Okay. Ibig sabihin, kahit po mag-apela ang kumpanya, sa ayaw at sa gusto niya, babalik ka sa trabaho. Yun. So, ganun po yung kagandahan po noon. Tapos po, ang kumpanya, bago po makapag-apela, kailangan po magfa-file siya ng tinatawag na bond, equivalent doon sa award na natanggap ng tao. Otherwise, madidismiss lamang po yung apela niya. So, pagdating naman po sa amin, nagkakaroon na po nung tinatawag na entry of judgment. Pag natapos po sa amin yung kaso, kahit po na yung employer ay mag-apela sa Court of Appeals
Mhm. Pag nanalo po ang empleyado sa amin sa komisyon, maaari na pong unless mag-i-issue po ang Court of Appeals ng tinatawag na TRO, na Mhm. bihira-bihira naman nilang ilabas or preliminary injunction na tinatawag, yun pong award na matatanggap ng mga tao pag meron na po kaming entry of judgment at finality ay maaari na pong makuha ng tao. Okay. So makukuha niya na po yun. So kaya po pinipilit rin naming resolbahin yung kaso para po nang mabilisan para po makuha na rin kaagad ng mga tao yung kanilang benepisyo kung Mhm. sakaling merong declaration ng illegal dismissal po. Ayun. So, siguro second to my last question ito po, ano po, Commissioner. How do we compute? Curious lang ako. How do we compute for, halimbawa, nag-avail ako, o sige, wag na natin itong paabutin sa arbitration dito na lang sa Sena, tapusin na natin ito. Sasabihin ko dun sa employer. Magkano ba bibigay mo sa akin? May mga ganun ba? May mga basic computation ba kung paano dapat mabigyan ang isang employee kung gusto niya ng i-settle o amicably settle this issue para hindi na pumanik pa sa arbitration? Ang pag conciliation and mediation po kasi, which is yun ang ginagawa sa ano no sa ano ba tawag dito sa Sena, mahirap pong magsabi ng kung ano yung entitlement mo. Okay. Kasi po kumbaga parang nag-aareglo tayo eh. Yan, Kasi oo. pag halimbawa sinabi mo po na ikaw ay illegally dismissed. Tapos sinabi mo dahil ikaw ay illegally dismissed, tinanggal ka, 4 na buwan na ang lumipas, bayaran mo ako ng back wages ng Mhm. 4 na buwan, 'di ba? Mhm. Parang ganyan. Mhm. Okay? Mhm. Mhm. Yung sweldo na dapat tinanggap ko sa loob ng 4 na buwan, pati yung mga benepisyo ibayad mo sa akin, quits na tayo. Okay. Kung halimbawa ako naman po yung management at sinabi ko na, kaya kita tinanggal kasi gumawa ka ng kalokohan sa kumpanya. Okay. 'Di ba? So meron akong ground, meron Mhm. akong dahilan kung bakit at malalim na dahilan kung bakit ka tinanggal. So Mhm. ngayon, kung ganyan rin lang hihingin mo, maglaban na lang tayo. Parang ganyan. Ayun. So ngayon, para po magkaroon ng kaayusan nga at magkaayos ang mga partido, mas mabuti po na ang ating pong mga shadow officers, pinipilit po nila na, wag mo nang masyadong, kasi, di ba, halimbawa, yung kalahati ng hinihingi mo, kung papayag ka, at least nagsara na kayo, natapos Mhm. na. Mhm. Mhm. Hindi ka na rin kumuha ng abogado, dahil yung abogado, babayaran mo rin, di ba, Mhm. parang ganyan. Mhm. Hindi ka Mhm. na abala, Mhm. tapos nakuha mo na yung pera mo, at higit sa lahat, paano kung natalo ka kung nakipaglaban ka? 'Di Mhm. ba? So yun po yung kailangan mong i-factor in dun sa iyong Mhm. pagdedesisyon. So Yun. again, bilang sagot po dun sa inyong katanungan na yun, pwede pong meron kang basihan dun sa hihingin mo. Mhm. Pero para po mag-aareglo, maaari rin naman po na maging flexible ka Mhm. para lang po matapos na kaagad ang kaso. Okay. This is my last question for today, Commissioner. On your own personal opinion, ma-advise ba natin sa ating mga employee na nagpa-file ng complaint na to take the settlement, the amicable settlement, instead na umakyat pa tayo sa arbitration, lalo-lalo na kung ang issue lang naman ay sabihin na nating na-dismiss ka pero dahil lamang sa halimbawa nagkasakit ka or something, hindi ka naman na-dismiss dahil gumawa ka ng napakalaking kasalanan sa opisina, sa pinagtatrabahoan mo. Would it be more practical and economical, objectively speaking, na isettle na lamang ito amicably para hindi na pumanik sa arbitration dahil sabi nyo nga it's going to be taxing both, especially sa employee, dahil hindi katulad ng employer, kung malaking kumpanya ito o may pera yung employer, hindi niya problema yung financial requirements ng arbitration as compared sa isang ordinary, let's say, ordinary minimum wage worker. Ano po ba sa tingin ninyo, Commissioner Nick Daw? Ako po kasi humingi po kayo ng aking personal na opinion, no? Ako po kasi personally po ay espouse po yung pagkakaroon ng conciliation and mediation efforts kasi mabuti po 'yan eh. Kumbaga parang nagtrabaho ka rin naman dun sa kumpanya, mayroon kayong pinagsamahan,
Kumbaga kung mag-aareglo po kayo, magkakasundo kayo, wala pong bad blood sa isa't isa, 'di ba? May hiningi ka, may inoffer ang kumpanya, tumawad ng konti, nagkasundo Mhm. po kayo, Mhm. at least po maghihiwalay kayo ng matiwasay, 'di ba? Mhm. Parang ganyan po. Mhm. Makahingi ka pa nung tinatawag na certificate of employment. Yes. Mhm. So kumbaga magagamit mo 'yon pag naghanap ka ng trabaho sa susunod, 'di ba? Parang ganyan. Pero again po no, depende lang naman po kung halimbawang sa palagay mo, ang kagandahan po kasi rito sa NLRC, meron po kaming mga lawyers on duty lagi. So, maaari ka pong magkonsulta Mhm. sa PAW or sa aming mga lawyers on duty at para malaman mo kung ano talaga yung iyong standing at mabigyan ka ng magandang opinion kasi marami rin pong mga lawyers na syempre yun ang kanilang hanap buhay at pipilitin ka na, naku hindi, ang Yes. matatanggap mo dyan ganito kalaki, Mhm, 'di ba? mhm, mhm, mhm. Ako po 20 years po ako nag-practice bago po ako naging commissioner. So hindi naman po ito loto na kung Okay. halimbawa ka pag nanalo ka sa kaso bigla kang naka-jackpot parang pwede ka nang maretiro. Mhm. Kukwentahin mo rin kung magkano yung sweldo mo na tinatanggap, 'di ba? Mhm. Hindi po kalakihan 'yon. So Mhm. baka ho mas makabubuti kung halimbawang kung merong pagkakataon na mag-areglo, makipag-areglo na lamang po. Iyon. With that, Commissioner Nick Daw, napakalaking pasasalamat po ang pinapaabot namin sa inyo sa oras sa pinagkaloob nyo at sa guidance na pinagkaloob nyo po dito sa ating programa para po sa ating mga kababayan na nagpapadala ng katanungan hinggil nga po dito sa proseso na ito. Maraming salamat po, Commissioner Nick Daw. Ano po ba ang maaari nyong sabihing mensahe o impormasyon sa ating mga kababayan? Go ahead po, Commissioner Nick Daw. Maraming salamat din po sa inyong pagtawag. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa inyong mga karapatan bilang manggagawa, maaari po kayong pumunta sa mga official Facebook pages ng National Labor Relations Commission, sa amin pong website, basahin niyo po. At kung maaari rin po na kayo ay dumulog sa aming mga tanggapan at kagaya ng sinabi ko po kanina, tayo po ay mayroong tanggapan sa lahat halos ng mga rehiyon sa lahat ng rehiyon sa ating bansa at kung halimbawa malayo-layo pa rin sa regional office, meron pa tayong tinatawag mga sub-arbitration branches. So in behalf po ng aming chairperson Grace Manikistan, maraming salamat po at sa pagbibigay ng pagkakataon sa NLRC. Kami pong nagpapasalamat din po. It's an honor and privilege to have you in our program. Sana po, Commissioner Nick Daw, hindi itong una't huli nating pagbibigay linaw sa ilan pang mga issue pagdating po sa mga labor relations tulad nito. Maraming salamat po, Commissioner Nick Daw. Thank you po. Ang ating pong Commissioner ng Workers Sector 5th Division ng National Labor Relations Commission, Commissioner Hernan G. Nick Daw. At sa pamamagitan po ng paliwanag at pagtugon sa mga tanong natin ni Commissioner Nick Daw, naway nakapagbigay po kami ng konting gabay at paglilinaw kasama ang National Labor Relations Commission tungkol po dito sa unang-una sa proseso ng pagpa-file ng complaint complaint sa pagitan ng employee at ng employer kung merong hindi naging pagkakaunawaan o kung nagkaroon man ng illegal dismissal. Nalaman din natin yung mga iba't ibang mga category ng dismissal mula po sa ating Commissioner Nick Daw at yung paraan ng pagpa-file ng complaint laban sa inyong employer kung sa tingin nyo kayo ay illegally dismissed at kung ano yung mga aspeto na dapat kumpletuhin, mga dokumento na dapat gawin upang umusad ang kaso at yung pong time frame ng ng buong proseso ng arbitration. Okay? So hindi po ganoon kasi kadali sumampa na mismo doon sa arbitration, hindi ganoon kabilis. Although based on the time frame na binigay sa atin ni Commissioner Nick Daw, sa dami ng kaso, my God, 30,000, 60,000 cases, per year. Meron siya 60 ba 90? Hindi ko naman basta nasa libo-libo po ang kaso. Kaya nga nabanggit ko po kanina, kung ako pala ay isang abogado sa NLRC at humahandle ng ganyang, baka kalbo na po ako sa loob ng isang taon. Sa dami ng kaso. Okay. Sa totoo lang, mahirap po ang maging isang abogado lalo na
pag ang pinag-uusapan labor cases dahil hindi lang naman legal terms ang pinag-uusapan natin dito dahil ang pinag-uusapan natin dito buhay at kabuhayan ng manggagawa, gayon din yung kabuhayan ng employer. Okay? So pareho po kasi dapat binabalanse yan eh. Okay? Pero sabi nga ni Commissioner Nick daw, kung talagang mapapatunayan na illegally dismissed, may katapat pong mga benepisyo yan para sa mga employee. Okay? At dapat sundin yan ng employer. Okay? Now, pero bago nga dumating pa sa arbitration, baka naman pwede naman pag-usapan sa SENA. Okay? Yung single entry approach o yung kung saan pwedeng mag-usap, pag-uusapin muna yung employee at saka yung kino-complain ng employer, mag-usap muna kayo. Halimbawa, nag-away si Stephanie at saka si Jerome, nag-away sila, meron silang hindi naging pagkakaintindihan sa pag-entrega ng pera, halimbawa, gano'n, di ba? Pwede silang pag-usapin. Jerome, Steph, mag-usap muna kayo bago ka magsampa Steph ng annulment, ito muna pag-usapan muna natin, di ba? Ganon. Pag-usapan muna natin. Baka naman nagkaroon lang ng problema si Jerome, di ba? Ganyan. Jerome, baka ganito, ganyan. Ano ba? That's only an example, di ba? Baka naman pwedeng pag-usapan at magkasundo para hindi na pumanik sa arbitration. Dahil pag pumanik sa arbitration mismo, kasi unang-una, tama naman si Commissioner Nick daw eh. Kung ako ay isang employee, okay? Kung ako ay isang employee, minimum wage employer ako for that matter, minimum wage. Hahanap pa ako ng abogado. Mamamasahe ako parot parito. Di ba? At syempre, kasama na yung pagkain ko doon. Syempre, di ba? Sa pagharap pa lang ng abogado, magkano na po yung abogado? Napakamahal. Pero meron naman daw po mga public attorney's office o PAW lawyers doon na pwedeng hingan ng tulong. Pero the same, it will still demand a lot from you pagdating sa arbitration. Pero kung sa tingin niyo dapat justified ang arbitration, go. Dapat. Go ahead. Okay? So maraming salamat po kay Commissioner Hernan G. Nicdao. At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sana po nakatulong po kami at nakapagbigay ng impormasyon. Maraming salamat po hanggang bukas. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.